natin yung mga Arlot na pwede nilang gamitin with Kirk. Nakita naman natin yun kahapon din na ginagamit niya. So might as well be the priority for Onyx Philippines dito sa draft na to. Nako, abangan natin kung ano ba mga heroes na ilalabas ni King Kong at nitong si Sensui. Pero ngayon, flying clouds, pre. Wala naman si Nets dyan. Wala pa namang may mga trauma dyan. Pero ang gusto ko lang sabihin, pre, hindi pa nananalo ang Twisted Minds kapag naka-flying clouds. Yun lang. Medyo challenging to for them. Kung nakapag-adjust na ba sila ng todo with the flying clouds. Oh my God! Wow! Baksa Akai Fredrin Ban. Men, From Coach Why Not, ano ngayon ang matitira? sana sinabi nyo na lang na huwag paglaruin itong si Sensui. Pero again, ito yung challenge kasi no, kay Sensui ngayon. Nakalabas na ba siya doon sa stake ba na utility lang ang kayang ganahin ito? Kasi balita ko, amateur scene pa lang, matindi na ang dikitan nitong si Sensui at ng mga ilang miyembro dito sa Onyx PH. Way back, it was Super Prince and Sensui on Monster Anarchy. Ganon kalayo yung history nun. Kalaban naman nila sila Ognina pa. Yun ang dating pangalan ni Brusco. Brusco, diba? So, ganun ka tindi yung history netong dalawang teams na to, the players involved. And this time, the Guinevere we saw yesterday, it was on the hands of Kaloy as a roamer. But I think now, it is on the hands of Sensui. This is a jungle Guinevere. As early as now, nakikita na natin yung cheesy picks dito ng Twisted Minds. No? Yesterday, those cheesy picks did not work. Nag-obsidia sila, di ba? Nandyan yung mga cheesy nila. Pero kulang nga. But with the Guinevere, parang, well, kilala natin sila, ganyan talaga mag-draft. But isn't it too early? Well, kailangan nilang i-secure yung hero na yan for Sensui. Kasi if they won't pick that on their second and third, it could be a hero banned out by Onyx. Oo. Baka umabot pa nga sila dun sa mga Carmilla jungle na. Kasi yun yung mga naabutan ni Sensui. Kumala natin mga, pati even Blacklist era niya, di ba? Ganun din yung mga heroes. Ngayon, Kimi ang kukunin dito ng Onyx Philippines sa second phase ng ating banning. Ano kaya ang mga magiging ace na hero dito na aalisin ng Onyx at ng Twisted? I think Arlot and CC would be a prio ban or even almost all the XP laners available. Wala pa naman parehas yan for both of these teams. I'm expecting a Uranus ban also from Onyx Philippines just to respect Lansu. Kasi kailangan nila dito ng sobrang stable na frontline and that Uranus would really give a lot for Twisted Minds. But in return, Twisted Minds would ban out heroes for Kelra. Maybe the Bane is an option to ban if you're Twisted Minds. Ang ganda ng Bane na ban dito kasi nakikita na natin yan madalas no, kapag may YSS, doon talaga lumalabas yung mga experimentation doon sa gold. May mga CC, may mga Ruby at yung Bane ay nakita natin makailang beses dito sa MPLPH. Ngayon, last phase, last picks, last batch rather, tinanggal lang Lapu-Lapu. Yeah, mga heroes din nila Lanzo dito ay ini-eliminate na ng Onyx Philippines. Kasi naka-double possible triple marksman nga or dahil double marksman yung pinapakita nila, ang laki ng threat ng Lapu-Lapu sa may backline. This is a possible Arlot for Kirk. Para doon sa mga final slash rather na combo niya, and there goes that Arlot. And for Twisted Minds, may Uranus. Oo, yun ayan na. Nilabas na. I mean, okay sana kung Selena din, it would provide a lot of accuracy together with that spatial migration and that Tsunami Slam. But I guess they're looking forward to the burst potential of that Kagura against two marksmen. Kimi, force siya ngayon na kumuha ng Purify because of that Kalea na wala siyang flicker para iwasan yung possible combo ni Sean. Oo, hindi lang yung Kalea kasi pati rin si Sensui. Kailangan niyang ingatan dito. Final pick dito ng Onyx Philippines. Wala pa silang mid lane. CC, mid lane. Ay, sorry, gold pala, gold. Could be a CC gold if they want to. Ruby, ayan na, CC. Umangat na talaga yung CC sa ating meta dito sa Season 16. And nakikita naman natin na napapagana talaga yung CC. No? Kanina lang, no, yung match number 1 na tapatan ng TNC Pro Team at ang AP Bren ay ginamit ng makailang beses itong hero na to. Ngayon,
masyadong matindi at mainit itong mga heroes na nailabas natin. Pero gusto kong tutukan itong si Sensui dahil nga nagbabalik siya at kalaban muli ang Onyx Philippines. Paano niya mapapagana itong Guinevere na to, lalo sa early? Combo-wise, wala siyang problema eh. Kasi yung Tsunami Slam, pagbagsak nun sa pwesto ni Sensui, ulti na lang gagawin niya, matic na yun eh. Naka-count as a knock-up yun for the Violet Requiem. And also, he has a lot of help coming from Nosha and Sean. Again, the damage would really, they would really rely on the Notion connection out of this lineup. Ang main purpose ng Guinevere is for crowd control. Parang, ano din yan eh, anti-crowd control din kapag nag-ulti kasi dahil si Simeon yun, mas madali siya makaka-retry. So either way, mahuli niya o hindi, mag-ulti lang siya sa objective, retry, okay na yun. Ang dami natin babantayan dito at narito na ang pagsisimula ng ating game number 1. Basagan na ng lose streak para sa dakong ito at syempre playoff spot ang pinaglalabanan ng Onyx Philippines at the Twisted Minds. Pero maagang salubungan kagad ang ating nakikita. Expected naman to kapag nakakimik. Talagang hindi tatantanan ng Kimi dyan yung mga mid laner, even the roamer ng Twisted. Yeah, and ngayon kung papansinin natin, pattern muli no, para dito kay King Kong. Inuna niya yung green caps, which is very usual naman no, kung ikaw ay isang YSS. Kasi ayaw mo pa rin naman sumama kagad. Pero kung babalikan natin, itong mga heroes na gamit nila, by the way, debut pick po ng Guinevere sa kamay dito ni Sensui. Jungle Guinevere for now. And yung inaabangan ko din dito, yung sinasabi ni Joshi Cakes na Tsunami Slam, hindi kailangan tumalon ng Gwyn. So pwede niyang i-reserve yung kanyang spatial migration kasi yung Violet Requiem, nasa ere pa lang, tumatalbog na. May iwan dun sa ere, pre, no? So, yun ang ating titingnan. By the way, available ang ating Pirates skin. So, kung kayo ay may malagulagong diamonds dyan, pwede nyo na kunin niya. Pero may kukunin ata sila, Grabe yung talon. Pero may anti-grab naman na gagamitin doon na si Super Prince. Manibagong talon with the title strike. Mountain Shocker counter mula kay King Kong para itaboy ang agresibong miyembro ng Twisted Minds. Naparevitalize ka agad, Joshi. Ang akin na ito. That was good, still good for Onyx Philippines. If they don't pop that revitalize, medyo mahirapan sila dun sa trade-off. Yung poke damage mula sa Twisted Minds, I believe at this time is high bago magsimula yung turtle. So, mahalaga na na-pop yun for Brusco. The only thing is, entering this turtle fight, wala siyang revitalize. And this time, si Super Prince ang delikado. Hindi yata magle-level 4. Actually, magle-level 4. Itong si Sean, habang si Lanson, ako sinubsog na. Itong si Brusco at si Super Prince, malayang pagong para sa Twisted. Ito yung first turtle condition na sinasabi natin kanina. Napakaganda nung pressure na ginawa doon ng Twisted Minds. First, alam nila na ilolow na si Super Friends, then follow-up ni Lanzo para hindi na talaga tuluyang makalapit pa. Tsaka magigets mo rin no, itong si Super Prince din no, na kumuha siya ng Purify. Nire-respeto niya kasi yung crowd control na nanggagaling dito sa Twisted. Pero ito kasing season may instant naman na Purify eh. So wala na siyang problema. Rush Umbrella Play lang. Kahit anong taunt, kahit anong final slash, may iiwasan niya. Probably the good thing that happened that for Onyx is hindi sila kumontest. So walang post-objective team fight na nangyari. And that way, naiwasan nila yung casualties on their side. In fact, sila pa ngayong lamang at around 37. So, sobrang insignificant yan. Parang ano lang yan eh, equilibrium lang. Pantay pa rin, walang lamang. And this time for Twisted Minds, they have to stay on the aggressive side than to be on the reactive. Kasi sila yung mas kailangan mag-scale ng mabilis. Considering na yung mga damage dealers nila, dadalawa lang. And for Onyx Philippines, it could be 3. Alam mo, ito yung mga bibihirang pagkakataon na nakikita natin ng Onyx Philippines na medyo passive, medyo mabagal, medyo dinadahan-dahan nila ang mga nagiging sitwasyon. Siguro dahil naka-YSS sila, so kaya nila na mamatay kagad itong YSS na to. Lalo na kapag hindi available ang Mountain Shocker, hindi talaga ito basta sasama-sama. As compared dito sa Twisted Minds na ang dami nilang crowd control, ang dami nilang ways para kumitil ng buhay, nagkakataon lang talaga ng iwas na iwas ang Onyx dito. Kasi ang meron dito ang Twisted Minds talagang mga pang-pick off na huli. You have the Tsunami Slam, you have the Tidal Strike, you have the Violet Requiem. Mas madali, kumbaga parang pag may nakita silang, namataan silang isa, madali para sa kanilang i-burst kasi combo dependent for Onyx Philippines. Yes, meron din silang mga combo like the classic Gatot and CC. Yeah. Pero gusto nila yan sa 5v5. Oo nga, no, kailangan masulit mo talaga. Pero sulit ba ang pag-aantay ni Brusco dito sa ikalawang pagong Sensui? And the rest of Twisted Minds ay dinidiretso na ito, Dinidiretso kasi nung
makakakuha ng turtle. Ang ganda ng pwesto sa likod. King Kong! Wow! Sakto lang yung kanyang bangka. May talon, may violet requiem, pero bitin yung buhay ni Sensui. Okay, naipit ata siya. Ngayon, napunta ka niya gamit din. Nakadalawa si Kirk sa naging tagpo na yun. Bakit nangyari to, Joshi? Parang sila pa nabukulan. I was looking at it. Sa item choices at Sui, papunta siya sa isang magic item. I think that's a Starlium or even a concentrated energy. So technically, malambot yung Guinevere ni Sensui. Yung inaasahan sana natin na Violet Requiem plus the Retri, hindi niya nagawa. He wanted that combo. He wanted that damage items to be translated into a kill. Unfortunately, dahil malambot siya, yun yung minaximize ng Onyx Philippines. Yung damage nila, hindi biro. That's still a YSS, still a CC, and still a Kimi na I can say, yung early game damage naman nila is significant enough para makapatay ng ganito kalambot na jungler. Oo, tsaka available na rin kasi yung War Axe dito ni Kelra. So mag-i-expect ka talaga na masakit at mahabding damage na mula diyan. Ngayon naman, pupatungan na tayo sa 5 minutes and 30 seconds sa 3,000 ang kalamangan ng Onyx. At makikita natin sa Infinix Handcam kung paano ba gamitin ang Guinevere. Gumagamit din ang Guinevere pero hindi ako ganyan kapogi. Pero hindi, yung dalirian, tingnan natin. Ganyan, no? Ganyan gumamit ng Guinevere, pre. Hindi lang talaga umakma yung timing for them. And nagbabad na din kasi sa loob ang Twisted Mind. So talagang ang ginawa doon ng Onyx is gulatin sila, bigla ang pumasok. Lalo na si Lanzo medyo parang ang bilis na tunaw. Ngayon na nasukat na nila yung damage output nila, meron pa rin silang way or meron silang meron silang paraan para maging reactive pa rin dito sa laban. Kasi they would want na mag-engage yung Twisted Minds, and because of the AOG and the curtain call na meron ng Onyx Philippines, pwede nilang i-punish yung mga overextension o yung mga overstay na pwedeng gawin ng Twisted Minds. But not Lanzo. Hindi mo pwedeng bigyan ng ganito kaaga yung Uranus. So, you have to find the right targets. If Sensui goes in, pwede mong i-punish agad yun. May unbreakable pa naman mula kay Brusco. Dahil na may unbreakable habang si Kaloy ay pinalibag si Brusco. Atras ata muna sila. Pagong magiging diskarte dito ng Onyx. Tumalong with the Abbot of the Guardian, pero Sensui maipit ha. Di na nga makalapit pa si Sensui kasi ni Yoyo na doon ni Kelra. May vengeance para makasigurado. Libre Pagong para kay King Kong. Sa may naiwan, sa may ilog ang kanilang dalawang tangke. Ang hirap nito. Mag-agresibo pa si King Kong. Naago naman ni Sensui pero gumamit siya ng retribution. May idea dito ang Onyx Philippines. Pwede nilang mamain itong Torres sa may bandang gitna at walang magawa. Twisted. Can you also just talk about the perfectly timed attraction pulses mula kay Super Friends? It really is what makes Onyx Philippines win those skirmishes. Laging tumatama sa dalawa. Iko-combo ni Brusco with that unbreakable and everything else followed for the side of Onyx Philippines. Pwedeng late pasok si Kirk, pwedeng siya yung late initiation, pwedeng siya yung round number 2, and King Kong goes in just a finishing damage. Yung ginawa pa nga ni Kelra doon was a little bit extra for Onyx Philippines. Yung pag-zone niya mag-isa doon sa Guinevere, maybe the reason why is they saw na, teka, naka-magic wins si Sensui. Why not punish natin? Yun nga yung ginagawa talaga nila. No? Hindi sila nagdadalawang isip. And ngayon pumasok si Brusco doon sa may damuhan. Masyadong matapang talaga itong si Brusco. 5 member from Onyx Philippines. Actually, may ideal na dito ang Twisted. Pero ang tanong, lalaban pa sila? Nagamit yung Mountain Shocker at isusuko na nga ito ng Onyx PH. Habang sa kabilang panig naman nagtatry itong si Lanzo, pero papasok ata sila. Action Pulse with a Mountain Shocker combo. Tinline ng nila kung papalag ang Twisted Minds, pero tinan mo, as early as 8 minutes, tinotroso na yung mga tore dito ng Twisted Minds. Ubus na kagad. Again, yung middle turret na lang ang natitira dito. Yung second middle turret mula dito sa Twisted. At makakakuha pa ata ng tore dun sa may bandang itaas. Kaya lang, dumating doon si Kera. Infinix in-game equipment. Available naman ang Genius 1 para dito kay Sean. Going for another magic item. I think Divine Glaive ang kakailanganin niya dito para matunaw at butasin ang mga armors dito ni Brusco, Kera at ni Kirk. But for Onyx Philippines, up na yung BOD ni King Kong. Ganun nakabilis yung farm, and not just that, this is still a Death Ball hero. And yun yung gusto ng Onyx Philippines. Makuha na yung ideal game for this YSS. This is somewhat like of a funnel na pinag-uusapan natin kanina pa during the first 2 matches na binibigay sa YSS yung mga farm na kailangan niya plus the double fighter side lane para lang masustain yung mga sides. So wag lang mamatay kumbaga.
And so far, hindi mamamatay yan dahil hindi nga rin makalabas, makaabante dito ang kupunan ng Twisted Minds. Ni Ultimo yung Uranus na dapat walking CCTV. Kailangan niyang magpubli eh. Hindi siya pwede basta lumalabas na lang dahil madali for Onyx Philippines na tunawin. Yun na nga mabilis din at madali na kinuha ng Super Fam itong unang Lord ng laban. Maganda naman no, para sa Twisted, naka-flying clouds naman ito. No? So kahit paano ma-expect natin na mabilis ang responde, mabilis ang pagdepensa. And remember, kapag mga flying clouds, medyo tumatagal yung mga laro. Maabot ng mga 18 minutes. Yun, at siguro average kapag flying clouds kasi alam mong hindi mo kailangang mamroblema doon sa way mo para makapunta at makatulong doon sa mga didepensahan nyo. Lord ay nasa may bandang itaas, nakadepensa at Twisted. Bibilis din kasi yung respawn ng mga heroes kapag naka-flying clouds. And for this specific situation, if you are Twisted Minds, the most ideal thing is to get a target na hindi naka-purify. It could be Yisun Shin ni King Kong, it could be the Arlott coming in from Kirk. Just pick of one and let everything else follow for Twisted Minds. Kasi kapag hindi nila nagamit yung combo right up to begin with, yung Tsunami Slam plus the Violet Requiem, parang wala lang din yung pick na yun. There goes the Arlott pick-off. Yun na nga yung sinasabi nating pick off the combo. Kaloy together with Sensui. They got Kirk in the process. Sabay tunaw na rin sa Lord. Si Bruce Koy nagbababad sa damage. Nandoon pa rin naman yung Revitalize para takihin ang mga binibigay dito nila Nosha. Mountain Shocker. Medyo masakit yun para kay Nosha. Mabuhay pa rin ngayon si Lance Hoyadras. Even Kaloy ay natutunaw na mula sa damage from Onyx Philippines. Atras sila dito. Re-respetuhin nila yung kakayahan ng Twisted Minds. Magandang depensa pa rin, Joshi, para dito sa Twisted. Good thing we saw that effort. Pinag-uusapan pa lang natin na hindi magandang target yung Kimi. He has the Purify. Hindi rin magandang target yung Yisun Shin dahil may traceless yan. Baka masaktuhan. Si Brusco, may Revitalize, may Passive. Baka madali pa kayo underneath your turret. So the perfectest target is Kirk on that matter. But also, babalik naman kaagad itong Onyx Philippines sa pagkabuhay doon ni Kirk. Muntikan nang matunaw si Lanzo dahil sa curtain call Yo-Yo Blitz ni Kelra pero nakatakas pa rin ang buhay. Ibang klase yung combo dito na ibinibigay ng Onyx Philippines. By the way, binabagalan lang talaga ng Onyx yung kanilang tempo. Kumbaga, sa basketball pre, chini-change pace, chini-changing pace. Ginagalawan, nagbabagalan, tapos bibilisan. Ito na ata yung pag-arangkada muli. Basag yung Tori dito sa may bandang itaas. Ibaba si Kaloy. Ayan na naman yung Tsunami Slam. Violent Requiem nasa ere. Parang tumatalbo. May final slash. Hindi ka na tumama. Pero si Kirk makakalabas pa rin ang buhay. Patay si Kaloy. At wala pang nako-convert mula naman sa Onyx Philippines. But King Kong biglang natamaan ng mga lumilipad na platito. Si Sean ay madidisgrasya naman. At si Prince ang makakakuha ng kill. Si Lanzo wala na pumagalawan dahil nakatali doon sa curtain call. Ngayon si Sensui at si Nosha ang gagawa ng paraan para makadepensa. Final slash again. Nosha and the gang are wiped out. Onyx Philippines with a dominant game number 1. Napakainit ng pamilya sa larong ito. Binilisan lang talaga ng Onyx PH against Twisted Minds. Nakakagulat. Actually, hanggang ngayon, shock pa rin ang Twisted. Dragon Ball Z Episode 1 din. Di ko alam kung anong episode yun. Pero tumaas na kasi ng kamay si Goku. Akin na lahat ng energy ball. At na-convert nila yung resources na na-funnel all throughout that early to mid-game papunta kay King Kong. At nagsimula yung onslaught for Onyx Philippines. Top it all off with that maniac provided by Super Friends doon sa base siege. Ganun lang kadali para sa Onyx Philippines. Pag nakuha nila yung momentum during the early, with that composition, pwedeng madaliin yung laban. Man, grabe yung adjustment na ginawa ng M6 champs na Onyx Philippines. Hindi umubra yung combo ng Nosha at Sean na connection. Dahil kumonekta nga iyon. Again, check out the Smart Superfan reaction cam. These are the epic reactions from our superfans here at the MPL Arena. At nagtilian na ang mga baby cakes. Super Prince, ang ating MVP. Kahit ako, titili ako eh. Joshi Cakes ka naman eh. Diba? Kasi ibang klase yung performance sa Super Friends. That is his first 4 kills this
this match, yung Maniac pa. sa dulo. Oo, pinakitaan niya talaga si Sean eh. Sabi niya, ikaw ba may pinakamaraming kill mula doon sa isang Kimmy? Sige, babawian ko, hindi papamalas ko. Kasi actually, nagiging diskusyon na rin na medyo nagiging passive na daw itong si Super Prince. Based doon sa mga heroes na ginagamit niya, nagiging utility na siya. Pero sabi niya, hindi, papakitaan ko na ngayon si Sean. Isa ako sa mga Class S na mid laner sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At tingnan natin ang highlights mula sa ating MVP. It all started during that second turtle ng laban. 4 minutes and 29 seconds na kung saan kamuntik-muntik ang makuha sana ng Twisted Minds, but because of them punishing that magic Guinevere mula kay Sensui, the damage is too much to handle. If you are Twisted Minds, imagine you have a CC gold lane na kailangan lang ng isang item para maging efficient yung damage output. Fury Hammer lang or even yung Hunter Strike lang na early for this CC or even yung War Axe, okay na yon para sa kanila. Plus, top it all off with that Kimmy na hindi mo naman maaabot if you're not gonna expend your whole resource para abutin yan. Yung flicker ng Kalaya ni Kaloy, it isn't even enough dahil may Purify etong si Super Prince. Not just that, even yung YSS ni King Kong na hindi man lang nila nagulo all throughout. Isa pa sa mga malalaking ways to counter or to win against Onyx Philippines is not to give a lot of freedom dito sa jungler nila na si King Kong. But all throughout this match, libreng-libre yung jungle niya, walang gumugulo sa kanya, and that's the best game na pwede mong ibigay sa YSS. Di nga ako nakakita ng time na yung Twisted Minds mismo yung naghanap kay King Kong. Si King Kong na yung lumalapit after niya kumuha ng mga major objectives. At sobrang na-maximize talaga niya yung kanyang Sigma pattern dahil matiwasay at malaya siyang gumagala sa buong mapa. And nakikita rin natin dito at napansin natin sa laban na yung bukod sa Purify of course ng isang Kimmy, denied yung mga combo ng Twisted Minds kasi mobile hero din at may immunity ang mga heroes ng Onyx Philippines. Yes, and even that, yung bumalik tayo dun sa item choice mula kay Sensui. I believe his second item was a Brute Force. Brute Force. So, yes, maganda to mitigate some physical damage coming in from Onyx Philippines, but it's not just that. Yung maximum value ng Brute Force sa MLBB ay yung movement speed kapag nabuo mo yung stacks. So, hindi naman ito yung kayang makapag-sustain sa'yo at the very early. Papunta siya sa, I believe, that's a Winter Crown na kasunod. Pero that won't even suffice. Kasi ang mas kailangan mo for Twisted Minds is yung ability to frontline doon sa maximum damage output na binibigay ng Onyx Philippines. And that would be Lanzo. But unfortunately, Lanzo has been kept apart doon sa mga members ng Twisted Minds. Lagi siyang pinipwersa ni Kirk na halika dito, mag-clear ka ng wave mo. Yun yung nangyayari palagi. Tsaka, hindi takot ang Onyx Philippines sa mga combo dito ni Sensui at tsaka ni Kaloy. Kasi nasa isip nila, standing target yan. Standing target yan si Sensui. Right after po tumalon nung Tsunami Slam, tapos Violent Regime, nakatayo lang yan na ganyan habang sumasayaw-sayaw eh. And free hit palagi itong si Super Prince na kung saan nararamdaman niya. Kaya nga napakonvert siya bigla into a defensive item. Though hindi naman na-negate ng Brute Force yun. Pero still, HP pa rin ang hahabulin mo. And nakita ka natin a big four ng larong ito, Super Prince being the carry ng naging laban. And syempre ang ating BPI rich guy, ang Sigma King at ang Beast na si King Kong. Proof na walang nakagalaw kay King Kong during his jungling patterns. Sobrang laya ng YSS. And also, I would like to look at the sandbag with just 81,000 damage taken. So, ganun kababa. Diba? Yung stats natin. Meaning, minadali ng Onyx Philippines. They know that they have to do this as early as possible. They don't want that Granger to scale up and even that Kagura coming from Sean. So, yun yung mga hindi nila gustong magka-item. Kasi pagdating ng time na may item na si Sean, mabubura si King Kong, even si Super Prince, or even eto si Kelra. Pinag-uusapan natin kanina kung gaano kabagal yung naging laro na yun. Parang napapatingin nga sa akin si Tupe, tama ba itong nakikita ko? Ba't ang bagal ng Onyx PH? Pero yun yung naging bagong adjustment nila ngayon against dito sa Twisted Minds. Which by the way, nung unang paghaharap nila ay tinalo sila. Same player din na naglalaro. Kasi di ba meron silang palitan? May MP, may Sensui. And si Sensui rin nung time na yun ang naglaro against them. So ibig sabihin hindi